Cesar and family, Lolo and Juliet Bayan. Thanksgiving Mass on the birthday of Anson Tatubay. Prayer for the spiritual guidance in taking the board exam offered by Rob Catalina. Prayers for the eternal repose of Rodrigo, Bernardita, All Souls, Guadalupe, Aristides, Sinisa, Maria Celeste, Mateo, Mamerto Senior, Raimonda, All Souls in Purgatory. Nagakumpisa ko sa Diyos, mga nagagahon sa tanan, o kanilang mga isuon, na nakarapat sa pagkaturyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat, pinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria nga kanunay ilay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kanilang mga isuon, aron ninyo kung niampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ka sa Diyos ng mga pagagahong sa tanan o pasayod sa atong masala. Dahil kagtanyakan ko sa inamoy layo. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Mga apo ita. O Amahan sa tanang kaayo, himo ang magpakanunayon kami sa pagalagad kanimo, sanglit na pagalagad kanimo, o mananang walay kinutubang kalipay. Kini ang mga itungayo pinagis ang Ginoong Jesucristo, imong anak. Gabuhi o hari pang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa takakura. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang Ibadayan. Ako si Juan, nakadamog sa Ginoo nga miingon kanako. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang miingon sa nagpon sa pito ka espiritu sa Dios o pito ka bituon. Nasayon ako sa imong ibuhat o nasayon sa ako na ginugo ka na buhi, bisan o patay ka. Busa pagmata o likuna ang anaa pa kanimo aron dili mamatay. Kay nakita ko na ang imong nahimo dili pahimpi atubangan sa akong Dios. Busa imong lubigan itong pagtulunan na gitulog kanimo. Tumana kini o kinusuli ang imong mga sala. Kung dili ka pagmata, wala ako kanimo, sama sa usa kawatan, o dili ka mahibalo sa tatna sa akong pag-abot. Apan wala kamulingi ang pisti sa pipilagan ninyo diha sa Sardis. Mukuyog sila kanako nga pinistihan puti kay tagos man sila, o mudaon pistihan puti sama niini, o dili ko papaso ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Sa tumangan sa pumamahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong nasako. Busa kong may galungan ka, pamatia ang ingon sa Espiritu,
ngadto sa mga simbahan. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amin, ang kasabigan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako nga gibuhat mo, dili ka bugnaw o dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang ganun, o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init man, lamang isuka ko ikaw, nag-ingon ka, dato ako, o maayo pagkabutan, o walay nagkulang ka na ko. Apan wala ka masayod, nga anaot ka, o makaluloy kakaayo. Kapos ka, ubo-ubuta, busa tambagan mo ikaw, sa pagpalindikan na nako, nga nung sa'y mulawan, aron ka manato, palit ko sa ubisting puti, na isa ko, aron ka tagunan ang imo, makauulaw pagkakuko. Palit ko sa tambal, na itilog sa iyong mata, aron ka makita. Gibadlong ko, o kastigo ang tanan na akong gihugma. Usa pagmatulog ang inusuli ang iyong mga sala. Nagtindog ako sa puntahan o nagtuktok kung may makadubog sa akong tingog o muabri ang puntahan. Musulod ako sa iyang balay o makigsano kaniya o mukhaon siya bankanako o mudaon o patukaron ko sa pag-ingkod sa akong trono. Ingon na nagalingkod ako tupad sa akong amahan sa iyang trono tungod kay nidawaman ako. Busa kong may lalunggan ka pamatiya ang ingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Siya nga nakadawog palingkuron o tupad kanako sa akong trono. Siya nga nakadawog palingkuron o tupad kanako sa akong trono. Siya nga nagalakaw o walay sala o nagabuhat sa mataro na naganahon-ahon sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing o wala magsulting dautan sa iyang hila. Siya nga nakadawog palingkuron o tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magdagman sa iyang isig katao, ni magpasamoy bago sa iyang silingan. Pinari kaniya ang sadaan gitamay, samtang nagapasidugog siya kanila nga mahanlugon sa Ginoo. Siya nga nakadaog palingkuron o tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magpatanto sa hilabihan sa iyang saki, o wala mudawat o suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat ni mga butanga, dili gayon masamo. Siya nga nakadaog palingkuron o tupad kanako sa akong trono. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, mayo sa kadato nga ginanlag sa Keyo nga pangulo sa mga kubrador sa pulis. Nga naninguha magtanaw kung kinsa siya. Apan mubos si Sakeo o wala siya, makita ang Isus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon o misaka sa kahoy si Komoro. Aron makita siya ang Isus na moati niya itong dalanan. Sa pagkabutan
naman ni Jesus niya nung dapita, ihangad siya sa kahoy o miingon kang Sakeo. Kanaog dayon Sakeo, kay ato ako mabot sa imong balay kang adlaw. Ni kanaog si Sakeo pagdali, o sa dakong kahinabog midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakita niini nagpagulpol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. O mitindog si Sakeo mingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihangad ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. O kung ako nakalimpong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapito. Si Jesus mingon kaniya, karong adlaw niabot ang kaluwasan niining balaya, kay kini tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay niya niya anak sa tao, aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil doon ikaw, O Kristo. True repentance involves a change of heart, not just a change of behavior. Nasa ato pa ang tinuod na pagpasol ubanan yun sa kasing-kasing dili lang sa binuhatan. Ang Ebanghelyo karon mga igsuuna nagsaysay may tungod sa tao ng anlag Sakeo. Si Sakeo sa katao nga kwartahan, apan wala siya pagmalipayon sa iyang kahimtang. Sa katilingban, ana siya sa ibabaw, apan dibati siya o kamingaw. Adunahan siya, panwala siya yung mga kahigalaan. May sulang pangalan ng mga Sakeo nagpasapot o makiangayon. Makiangayon o the just one, hindi yung tao. Bawa na ang maulugan sa mga Sakeo. So may mga medyo ironic, no? Kining pagpangalan ng kaniya o Sakeo, tungkol kay ang nasayran na siya mahugaw man tao usap ka hepe sa mga kubrador sa Moise, chief tax collector na nagpahimulo sa kwarta sa katauhan ilabi na sa mga kapos. This is the life of Zacchaeus. Sa panahon ni Jesus, ang mga kubrador sa Moise nagtrabaho para sa mga pagano Romano na niyan ng tumura na o'y kanghari sa mga Hudeo. Ang mga tax collectors nagpadako sa kabuliwan, inabi sa pagpamingil o sobra ng buhis ikan sa mga tao. Tungkol ini, iisip sila sa katauhan na mga traitor o mga kawatan na usapan man pag-alipay sa usa ka tawo o natubangan sa iyang kabuligong katawhan, siya giisip na pamilan, siya giisip na banyaga. May sumaw kini ang ibati na kamingaw o kaulaw ni Sakeo. Ang iyang gahong o bahanundi, nakapalayo kaniya sa iyang isig katao. Ingon ini ka kawang ang kinabuhi niya sa kayo sa diyang iyang konseso sa ibang lugar sa Jericho. Naninguha siya na matanaw ng Jesus. Kini ang isulti ka na po sa Ebanghelyo. Apan nag-isod siya, tungod kay bubog man siya na tao. Nangita siya paagi, isa ka siya sa kapay kasi kamoro. Now, ang sunod na nangitabo, makatandog kaayo. Nga naman, dili si Sakeo mo ay nakakaplag ang Jesus. Rather, si Jesus mo ay nakakaplag ang Sakeo. Si Jesus mo ay nakakaplag ang Sakeo. Ang Ebanghelyo nagsaysay na sa pagtabot ni Jesus niya itong dumurang, itong gapita, bihanggan siya o dito sa kahoy o biyon.
Kanapog dayan sa kayo, kay adto ako maabot sa imong balay, pero adlaw. Come down quickly, Zacchaeus. I need to stay at your house today. May suot niya sa pagdapit sa Ginoo ang Zacchaeus sa pagbiya sa iyang lautan. Nahimutangan o sa mangilan niya na pinumatan. Ang Ginoo nagtawag kaniya sa pagkanapog ikan sa iyang hangog na posisyon sa kapilimban aron sa pagpapag-uban sa iyang uban sa katawan. Kang insang kabuligon iyang ipahimuslan. Kunya, ang nakanindot kay si Zacchaeus nidawat sa maong hangin. Nidawat siya sa maong hangin. Understandably, it was not easy for him, pero may suon, di ka na si Zacchaeus. Usa kini nakapakita sa iyang pag-uupos sa kautingon. In fact, sa iyang estado, to climb a tree, maski ang pagdagan-dagan, makaulaw. Labi na sa panahon mo, sa iyang estado, ang chief tax collector, usama sa kahoy, makaulaw. Pero ibuhan niya kini to show his sincerity, to find Jesus, to see Jesus. O sa iyang dakong kagustuhan ng magbago, malibayan niya gidawat sa Jesus sa iyang panimalay. Atong sayang na daghan ang nagpabulbo sa iyang nakita na si Jesus dito sa sulod sa balay ni Zacchaeus. Ang ilang imong nanong isulod na siya sa balay sa usa ka makasasala. Kini ang pangutanan kanina sa ilang nakuna. Apan sa may ito ba ni Zacchaeus? Wala sa mingon na sinalang na ako. Wala. Inoon, bidawat niya ang iyang pagkamakasasala. Bidawat niya ang iyang pagkamakasasala na paminawan niya sa iyang isulti. Sir, paminaw, ihanda ko sa mga kapos ang kadula sa ako at ikayunan. Diha-diha dahil bidawat o iilang sa kayo na ang dakong sala na iyang nahimo o ang pagpagpulos sa mga kapos. Pagpagpulos sa mga kapos. Kung magpagpo man siya, ako na niya nakatan o pagpagpo ang mga kapos na iyang ipahimuslan o pasakitan. Idugang pa sa Zacchaeus sa Panginoon, Sir, kung may ibikasan ko, makaupat ko, binuon ang aking ibayan 4 times over. Now, iilan pa may suot sa mga Bible scholars na ang balakot sa mga Hudyo, panahon ni Jesus, nagsubo na kung dunay admission of guilt o kung gusto sa nakasala na iuli ang iyang nakuha o ibalik sa iyang o ibalik ang iyang nakuha. Katong original nga kapilang ang iyang bayaran. Mura nang required sa law. Kung tumagal lang niya 1/5, babay lang. Mura na hindi mangayon sa balawat ng kumpanunan. Now, kining pag-uli o mag-ibuhat ni Zacchaeus, makapapat kapilo. This is very significant. 4 times over, labing sobrang nakayos at pangayon sa balawat. Kini may so na pakita lamang sa kinunanay na pagpasol ni Zacchaeus ang iyang pagpinusol nagagagan sa iyang kasing-kasing. Hindi lang sa iyang mga. Kinasing-kasing ang iyang pagpinusol 4 times over. Araw mapasay ko, araw maangko ng kaluwasan, hanggang sa Zacchaeus mabubiya sa tanan niya katigayunan. Kini may Ebanghelyo magsulan, magtulog ka na ko na matinunanong pagbaso
basol upanan yun akong imuha sa pag-ayo sa mga relasyon na nagawa. Kinisa sa kayo mao'y angay na itong imo o modelo, no? Sumbanan sa pagpag-o sa kawalingon. Hinaot na makatong kita sa paggawa sa ato ng sala. Kasagaran na ba nato, hindi mo nawag ko sa iyo. Dili mo ang bulog sa lahat. Pangitan itag rason to justify our actions. No? Imbis na ang puno ng sala, magpa-oppose mo ang sa sala. No? Mangitan ang mga rason to justify our actions. Gani, mangitan pa kapasangin no? Mangitan pa lain na mabasol. Daghan na ayaw rason aron tabunan ang nabuhat na daotan o mga sayo. No? Tendency sa tao. But here's Zacchaeus, a great model for us. Somebody rightly commented, if an apology is followed by an excuse or a reason, most likely you are going to commit the same mistake you just apologized for. Tumangitan ng mga rason to justify our actions, hindi man ito sana. No? Most likely, wala tayo admittance sa ating pagpalasala. And we will repeat the same mistakes. Wala may pagbasol, wala pag-angkol, pag-recognize sa kawalingon na nakasala kita. Hinawag may suod na sa mga isang no? Matamaw kitang umayag sa mga kadaot na ang nahimo sa mga tao. Maayo lang na pagkang maingon, sorry. Apan wala na himo sa pag-ayo sa mga samad o kadaot na bunga sa among pagpapasala. There is this statement that says, I'm sorry is a statement. I won't do it again is a promise. How do I make it up to you is a responsibility. I repeat, I'm sorry is just a statement. I won't do it again is a promise. How do I make it up to you is a responsibility. Responsibilidad na po. May suon na unang luha maway kasagara na ito na himuon uman makasala. I'm sorry, I won't do it again. Very common expressions. Bingon ka, I'm sorry, I won't do it again. Pero talang ikatulo, na mailaling maayo, may kasagaran na kulang sa aking ipanghinmo. How do I make it up to you? Kung sa may akong buhato o para makabawi ito mo, kung kita makasala. Pagka nilutong na tulang na lang nakasala, maningkamot na pamawig sa kadawag ng ilang na imo. Pagka nilutong na tulang tanan na nangawat, muli sa ilang ipangawat. Pagka nilutong na tulang tanan na nangurakot sa gobyerno, mag-uli ihilingan ko sa mga tao. O na tinubod ka pagpasok. Pagka nilutong na ko ng mga kinikanan na nagpasagad, mamawig na ko sa ilang mga anak. Karoon ko, muhatag sa ilang mga anak ko, ikaw panahon o atensyon. Pagka nilutong na ko ng tanan ng mga anak, o masalawayo, mamawig sa ilang mga kinikanan, karoon. Mutahod o muservisyo o maayos ilang mga amahan. That's the real repentance. How do I make it up to you? Kung kinigimong sa kilit, I'll pay 4 times over sa mga tao na ako pasakitan. Ako taking advantage. Pagka ninulot na ako ng mga mabudihong mga bana,
O namin sa atong pagbasa. Sa atong mga pagbasa karon, labi na sa atong Ebanghelyo. Pamalandungan ka ang idol o pagsayan na ihimlo magipakita sa iyo ka nato. Manindog ang tanan. Sa panangkan ko sa mga Ginoo sa iyo, makita nato ang tinuod ng kaluoy. Magangko kita ang Diyos ng kaluoy. Panalanginin kami. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Ng simbahan padayon ng pagmumabog kanila nga nangitag pasaylo o kalinaw sunod sa kaugalingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Nga sila na nagpabigayon o adunay pabika na mamagihatakon o pakianayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Kamaandam kita sa pagdawat sa Ginoo sa bisan sa katna. Siya maabot sa atong kinabuhi o pugutan nato siya nga mapuyo ini ka nato pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Na mga masakiton makakita sa makaluluwas na cross ni Kristo diha sa ilang mga pagsulay o mga pagantos, pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Ngayon mo tagisipon na ako sa pagpusunan na ng kanamo, ang nanglong tulo ka mo, mabayo na nato sa altar sa mga santos, pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Na ang mga matuong nangamatay, magantihan sa kalipay gayon, dito sa kinabuhi sa kalibutan, na moabot pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos ng kaluoy, panalanginin kami. Diyos ang mamahantod na sa ugma ang mga kasing-kasing, ihatag na mo ang imong makaluwas na panabag, kini ang mong ipangayo pinapin Kristo ang among Ginoo. Amen. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, itugod nga ang mga gasa na among gihalad, maglugar sa among ugma kanimo, ug magdalagan namo nga nasa kinabuhi tunay. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug mataran. Santos nga mahal Diyos na tunay ug makagagahong
imong kaluoy. Usa mataraw nga ang tanan mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos, magdaing kanimo, o nga ang imong mga santos magpasilungo kanimo sa inyo usang kasing-kasing. O usa oras sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasandya kami sa imong himaya, luyog sila walay hunong na pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahigtasan. Daygon ang nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahigtasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang santos, ipadala ang Espiritu ng Santos inimagkasa, para mahimo kiniyala ka namo galawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, biguas siya pan, mipasalamat kanimo, mipigas o mihatag ininanto siya makinunan o mingon. Dawagan ninyo ang tanan kay kinimo ang lawas, ngayon yan alam kaninyo. Kasama pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ininanto siya makinunan o mingon. Dawata kiniyong Panginoong mga tanan di kaninili, kay kinimong kalis sa ang dugo. Sa pagkutunhay ng kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, kung alang sa tanang mga tao, aron ang mga salamat pasayo. Buhat ka kaniyong paghandong tinako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Ang paghandong sa kamatayan ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahanin ng pan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kay kami iisip mga ngayon na matubang o mualagad kanimo. Himuha kami ng mga lawas sa lawas o dugo ni Kristo, magayo sa diha sa Espiritu Santo. Inundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahigpit kami diha sa ugma, o ni Francisco ang Papa, ni Olito ang Obispo sa tanang mga pari. Inundumi asama ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy, dahil sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong kaong. Kaluli kami tanan, himuha kami ang iyang nga makaamit sa kinabuhi tunay, uban ni Maria na nagulay sa Diyos, uban ni San Jose ang Banal, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton lata sa kataigan, uban kanila may kamanday ko nagama ikaw, nga himayaan, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya uliha kaniya, kiyata na kanimo magagawang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo at tanang mo himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magapagin sa manan ng gamitan ng mga pulong at ituluyan ng sa Panginoos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Sayo kami sa among mga sala, maingon ang kapasayon kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinumaluwas sa kami sa daw. Mga kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa katapatan. Hatag kami sa kalinaw ng iyong panahon na ang tinabakan sa iyong kaluoy. Maraming kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasama. Samtang nagapahot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. Kayo mo man ang kanarian ang kahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyan ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tinawag ang mga sala, kundi niyang pagsanig sa iyong simbahan, o sa iyong kalubuton, hatahin kami sa iyong kalinaw, kahit usa, ikaw ang bumiyog haring hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay na
Nangausap kanimo. ipakita lang ng Ginoo. Peace be with you. Kini mong poder sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magkakapo kita. O Ginoo, ang Eucharistia na among gisaolo, aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang ta sa pagkatubo sa among ugma kanimo. Kini among ipangayo ginamit ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos na makapagawang sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ang ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Rito sa paghilog sa Lord sa Santos na misa. Pagdawat sa masakiton. Si Kristo nagtuturo sa iyang mga disipulo sa katalimbang sa ugma diha sa hinugpong na pagampo sa paghatagay o pagalima sa masakiton. Ipalandong nato ang iyang mga pulong diya sa pagbuhat mo rini ang isang kinsa imo inibuhat kanako. Nagatigong kita karon pinami sa kanabang isa ni Siket Moreno ang motistigo sa mga pagkalunan ni Kristo ug sa ngalan ni Kristo na mananambal ang mga masakiton maayo unta sa ilang balatian pinagi sa Eucharistia o paghilog maghatag kita sa iyang karong sa pagkayo. Magampo kita sa Ginoo alang sa atong mga igsuonan ug alang niadtong nagalima kanila. Bendisyonin kini mga masakiton ug pun-a sila sa bagong paglaom ug puso. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ayaw ang ilang balatian. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Pasayloa sila sa ilang mga sala o ayaw sila itugod sa mga tentasyon. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Liguna ang talang masakiton diha sa imong gahom. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Tabangi ang talang mga nagalima sa mga masakiton. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Hatagi o kinabuhi kung ayaw panlawas ang among mga kamot pinaagi sa imong ngalan. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Pinaagi inimbalaan na lana, inauluntang ang Diyos diha sa iyang ugma o kaluoy, magtabang kaninyo para sa grasya o sa Espiritu Santo. Amen. Inauluntang ang Diyos, magpasaylo ka ninyo sa sala, magluwas ka ninyo o magbayaw